Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na #ForMaChevyKnows. Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa allergy. Ikaw ba'y nakakaranas ng pangangati at pagpula ng balat o tinatawag na rashes? Biglaang malabnaw na sipon na may kasamang bahing? Marahil ikaw ay nagdaranas ng allergy. Ating sasagutin ang mga katanungang: una, ano ang allergy at paano ito nararanasan ng tao? Pangalawa, ano ang mga sintomas ng pagdanas ng allergy? At pangatlo, ano-ano ang mga gamot laban sa allergy? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ang allergy ay isang abnormal response ng ating katawan sa mga harmless substance sa kalikasan tulad ng mga pollen grains, mold, alikabok, kagat ng insekto at kahit sa mga pagkaing mistulang itinuturing na allergen. Ang mga allergens na ito ay mga harmless foreign substance na karaniwang hindi nakakaapekto sa mas nakararaming tao. Ngunit, may mga taong nakakaranas ng exaggerated reaction tuwing na-expose dito. Allergic reaction ang tawag sa abnormal o exaggerated response ng katawan tuwing ating nalalanghap ang iba't ibang allergen tulad ng pollen grain, mold at alikabok, o ating nakakain ang mga pagkain tulad ng seafood na nagdudulot ng iba't ibang allergic symptoms, tulad ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga, pangangati ng balat at pagmaga, pagbahing at biglaang pagdanas ng sipon, pananakit ng ulo, pamumula ng mata at pagluha-luha, at pagdanas ng pamumula ng balat at rashes. Ano nga ba ang nangyayari sa katawan ng tao during allergic reaction? Kapag ang ating katawan ay na-expose sa allergen na aking nabanggit kanina lamang, example, ikaw ay nakalanghap ng pollen grain, ang B cell o ang B lymphocyte na isang uri ng white blood cell ay maa-activate at magiging plasma cell. Ang plasma cell ang nagpuproduce ng mga antibodies na panlaban ng katawan sa mga antigen na pumapasok sa katawan na nagdudulot ng allergic reaction at infeksyon. Kapag na-activate ang plasma cell dahil sa pollen grain na iyong nalanghap, ito ay magpuproduce ng IgE antibody. Ang IgE antibody ay kakabit sa mga mast cells na karaniwang matatagpuan sa mga soft tissues sa katawan tulad ng lungs at mga intestine. Matatagpuan din ito sa iba't ibang connective tissues sa katawan, lalong-lalo na sa ilalim ng ating mga balat na malapit sa daluyan ng dugo at ating mga lymph vessels. Ang goal ng IgE antibody na nakakabit sa mast cells ay hulihin ang allergen na sa ating example ay pollen grain upang hindi ito makapinsala sa katawan. Kapag nadakip ng IgE antibody ang pollen grain, magre-release naman ang mast cells ng substance na tinatawag na histamine. Ang histamine ay naturally napuproduce ng ating katawan dahil kailangan ito bilang neurotransmitter sa ating utak na nakakatulong na i-promote ang pananatiling gising o wakefulness. Tumutulong din ito sa pag-produce ng gastric acid na pantunaw sa pagkain. At bilang isang neuromodulator na tumutulong upang mag-release ang ating katawan ng iba pang neurotransmitter tulad ng acetylcholine, norepinephrine at serotonin na kailangan ng ating utak. Kung sapat lamang na histamine ang napoproduce ng ating katawan, hindi ito magdudulot ng problema. Ngunit, ang napoproduce na histamine ng mast cells ay sobrang dami na nagiging dahilan ng pagdanas ng allergic reaction. Ito ay nagdudulot ng pagbaba ng blood pressure at pagtaas ng heart rate na nagiging dahilan ng paninikip ng dibdib. Nagdudulot din ito ng hirap sa paghinga, temporaryong pagkabingi, pamumula at pagluha ng mata, pagpula ng balat at pangangati, pananakit ng tiyan at pagdanas ng diarrhea, pagbahing at pagsipon.
Maaari itong maibsan sa pamamagitan ng pag-inom ng antihistamine. Ang mga antihistamine based sa pangalan nito ay pinipigilan ang epekto ng histamine sa katawan. Ito ay sa pamamagitan ng pag-block ng histamine upang hindi ito makabit sa receptor nito. Kaya, napipigilan ang iba't ibang sintomas ng allergy. Ito ang mga antihistamine na available sa market. Mayroong first generation antihistamine at second generation antihistamine. Ang mga first generation antihistamine tulad ng chlorphenamine, brompheniramine at diphenhydramine ay nakakaantok. Ito ay dahil nakukross ng mga gamot na ito ang blood-brain barrier. Dahil ang mga first generation antihistamine ay nagdudulot ng sobrang pagkaantok, na mistulang hindi maiwasan ang pagtulog, hindi ito recommended inumin ng mga driver o mga taong may mechanical na trabaho dahil maaari itong maging dahilan ng disgrasya. Ito ang dahilan kung kaya nabuo ang mga second generation na mga antihistamine tulad ng cetirizine, levocetirizine, loratadine, desloratadine at iba pa. Ang mga gamot naman na ito ay hindi nagdudulot ng pagkaantok. Ito ang karaniwang gamot laban sa mga sintomas ng allergic reaction. Ating iisa-isahin kung paano ang tamang pag-inom ng mga gamot na ito. Una, diphenhydramine. Ang sample brand ng diphenhydramine ay Benadryl AH. Ito ay naglalaman ng 25 mg diphenhydramine. Ang tamang pag-inom ng Benadryl AH laban sa allergy ay uminom ng isang kapsul every 6 to 8 hours. Maaari din gamitin ang Benadryl AH laban sa biyahilo. Uminom ng isang kapsul mga 30 minutes bago bumiyahe. Dahil sa side effect nito na pampaantok, ginagamit din ang diphenhydramine laban sa insomnia o hirap sa pagtulog. Uminom ng 50 mg o katumbas ng 2 kapsul ng Benadryl AH, 30 minutes bago matulog. Ang Benadryl AH ay maaaring inumin bago o pagkatapos kumain. Pangalawa, brompheniramine. Ang brompheniramine ay laman ng nasa top. Ang nasa top tablet ay naglalaman ng 15 mg phenylpropanolamine laban sa sipon at 12 mg brompheniramine laban sa allergy. Ang tamang pag-inom nito ay uminom ng isang tablet twice daily, meaning siguraduhin na may 12 oras na pagitan ang pag-inom ng bawat tablet. Ang nasa top ay pwedeng inumin may laman o kahit walang laman ang tiyan. Pangatlo, chlorphenamine. Ang sikat na brand ng chlorphenamine ay Antamine. Naglalaman din ng chlorphenamine ang iba't ibang gamot sa sipon tulad ng Yosep, Bioflow at Decolgen. Kung ikaw ay interesado sa mga gamot na ito, panuorin lamang sa video na ito. Ang tamang pag-inom ng Antamine ay uminom ng isang tablet every 4 to 6 hours. Ito ay maaaring inumin with or without food. Pang-apat, loratadine. Ito naman ang mga brands na available sa market sa gamot na loratadine. Alerta, Claritin, RightMed loratadine. Available din sa market ang iba't ibang generic loratadine. Ang tamang pag-inom ng loratadine ay uminom ng isang tablet ng loratadine sa gabi, bago matulog. Ang epekto ng loratadine ay abot ng 24 na oras. Kaya, mainam na inumin ito sa gabi bago matulog. Ang loratadine tablet ay pwede sa mga adults at mga batang 12 years old pataas. Panglima, cetirizine. Ito ang mga brands na available sa market sa gamot na cetirizine. Verlex, Alnex, RightMed cetirizine. Available din sa market ang iba't ibang generic cetirizine. Ang tamang pag-inom ng cetirizine ay uminom ng isang tablet ng cetirizine sa gabi, bago matulog. Ang epekto ng cetirizine ay abot ng 24 na oras. Kaya, mainam na inumin ito sa gabi bago matulog. Ang cetirizine ay pwede sa mga adults at mga batang 12 years old pataas. Tandaan,
Uminom lamang ng isa sa mga gamot na nabanggit. Hindi dapat ipagsabay ang pag-inom ng mga gamot na ito. Kaya, para maiwasan ang kate at iba pang sintomas ng allergy, uminom ng antihistamine. Mahalagang paalala! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw, mga bata! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!